masaya, pero andiyan pa rin. Nagpasalamat din sa NBI, PNP, sa Pangulong nagbigay ng reward, pati sa yumaong si Press Secretary Serge Remonde na di raw sila iniwan sa panahon ng kanilang pagluluksa. May buwelta si Ebarle sa reklamo ni Marlene na minaltrato umano ng NBI ang kanyang anak. Wala naman sigurong maniniwala niyan. Kitang-kita naman yan sa buong bansa. When the NBI made the operation to effect the arrest, ay naglaban pa nga ho. Yes, sir! Yes, sir! Paano natin masabi yan na mayroong human rights violation? At sa sinabi naman ng ina ni Ivler na wala raw siyang dapat ihingi ng paumanhin sa pamilya ng mga biktima. If she won't apologize, then so be it. I'm not even sure that if she does, I would accept it. Napakalaking bagay daw ng mga detalyeng ibinigay na impormante sa NBI para maaresto si Jason Ivler. Pero ayon kay Undersecretary Ebarle, tuluyan lamang daw silang matatahimik at makakamit ang hustisya. Oras na masintensyahan na si Ivler. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Sinariwa ng mga kaanak at kaibigan ang mga alaala ni Press Secretary Serge Remonde sa huling lamay sa Heritage Park kagabi. Kabilang daw sa kanilang mamimiss ay ang pagiging masayahin ng kalihim. Nakatutok si Cara David. Masayahin at mapagbigay. Ito ang Serge Remonde na inilarawan ng mga malalapit sa kanya sa Necrological Service kagabi sa huling gabi ng burol sa Heritage Park. Masakit pa rin sa pamilya ang pagpanaw ni Remonde. Malaki raw ang utang na loob ng kanyang mga kapatid sa kanya. Para sa kabutihan namin ang ginagawa mo, in prayers, in deeds, ganun nagpapasalamat kaming lahat. Kasi kung wala siya, siguro wala po rin kaming mararating ngayon. Ganon din ang paghanga ng mga kaibigang pari ni Remonde. Binuhay nila ang pagiging masayahin ni Remonde nang magbahagi sila ng masasayang alaala. Hindi nakapagtataka kung bakit tumapa uli si Serge. Nang siya'y tumigil na anong tawag nun? Magsigarilyo, no? Sabi ko, Serge, magkakasakit ka. Tumigil nga siya, nagkasakit. Sabi ko, sigarilyo ka uli, gagaling ka. He was not only good, he was not only kind, he was not only generous, he was truly a man of faith. Nagpasalamat naman ang asawa ni Remonde na si Marit sa lahat ng mga nakiramay at nagdalamahati. Danish national si Marit at balak niyang bumalik sa Denmark matapos ang libing ng mister. Walang tigil sa pagtangi si Marit kanina nang dalhin sa Malacanang ang labi ng asawa. Bukas nakatakdang ilipad patungong Cebu ang mga labi ni Remonde para paglamayan sa Malacanang sa Sugbo. Linggo ililibing si Remonde sa kanyang hometown sa Argao, Cebu. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang bahagi ng Bicol Region pasado alas 10 kaninang umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang sentro ng lindol ay nasa 148 kilometro hilagang silangan ng Virac, Catanduanes. Naramdaman ang lindol sa intensity 4 sa Legazpi City, sa Kamalig at Bakakay sa Albay. Intensity 3 naman sa Viga at Virac sa Catanduanes. Wala namang naiulat na nasugatan o napinsala bunsod ng lindol. Help! Alert! Sakit sa puso ang isa sa mga nangunguna sa mga nakamamatay na sakit sa buong mundo ayon sa World Health Organization. Dahil daw ito sa uri ng pamumuhay ng mga tao sa ngayon. Pero kung tutusin, maaari naman daw itong maiwasan. Kung paano, yan ang tinutukan ni Rafi Tima. 72 taong gulang na si Mang Manuel Garcia, 10 taon nang retired pero abala pa rin sa mga civic organization. Bagamat health conscious, aminado si Mang Manuel, pagdating sa pagkain, mahirap nang magpigil. Hindi ko na masyado nire-restrict yung sarili sa pagkain dahil medyo may edad na tayo. Pero ganun pa man, pag sinabi ng doktor na, hinay ka lang dyan, hinay ka lang dyan, medyo sinusunod natin. Dati ring naninigarilyo si Mang Manuel, pero matagal na raw niya itong itinigil. Batid ang masamang dulot nito sa kalusugan, hindi niya totoong nakakapagparelax ang paninigarilyo. Ako naman, pag na-stress, hindi sigarilyo hinahanap ko. I just hum my favorite song, gano'n. O kaya, stay out of office, walk a little, no?
Bukod sa mga bagay na ito, ang paglalaro ng golf at regular na check-up ang dahilan kung bakit sa edad na 72, malusog pa rin anya ang kanyang pangangatawan. Dahil sa regular na check-up, naaabatan ni Mang Manuel ang sakit na prostate cancer. Ayon sa mga wellness doctors, early detection at prevention pa rin ang pinakamainam na panlaban sa mga sakit ngayon. Minsan nandiyan na pala, kaya lang wala tayong nararamdaman. So minsan nagkakaroon tayo ng akala na okay lang tayo, and yet high blood pala tayo, o kaya diabetic, o kaya mataas ang cholesterol. So doon importante nagpapacheck up. Ibang-iba na raw ang lifestyle ng mga Pinoy ngayon, dahilan kung bakit heart attack at stroke ang numero 1 killer disease sa bansa. Ngayon, mahilig nang kumain sa labas, hindi na halos nag-exercise, mga fast food, tapos yun nga, konting distansya na lang, nagsasasakyan na. Ang nakalulungkot umano, ang mga nakamamatay na sakit na ito ang isa sa mga pinakamadaling iwasan. Ang paglalakad ng 30 minuto sa isang araw, malaki na umano ang may tutulong. Hinay-hinay rin daw sa pagkain ng mga pritong pagkain. Iwasan din daw ang paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak. Mainam din umanong bawasan ang intake ng maalat at matatamis na pagkain. Bakit ba tayo nagpapakahirap magtrabaho? Di ba ang goal natin is at the end of the day, pag nag-retire na tayo, ma-enjoy natin lahat yan. But paano kung i-spend natin lahat yan sa hospital, no? Or spend all our earnings paying for the hospital bill? Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Time out! Balita sa sports, ihahatid ni Ivan Mayrina. Ivan. Salamat, Mel. Ikinagagalak ni Joshua Clottey ang pagkakataong makabakbakan niya ang pound-for-pound king na si Manny Pacquiao. Si Manny naman masaya rin ngayong formal nang ibinigay sa kanya ang championship belt mula sa laban nila ni Miguel Cotto. Paki-time out muna tayo kay Chino Trinidad. Naging espesyal ang press conference sa New York para kay Manny Pacquiao sapagkat doon formal na iginawad sa kanya ng presidente ng World Boxing Organization na si Paco Belcarcel ang WBO Welterweight Championship belt na inagaw niya mula kay Miguel Cotto noong Nobyembre. Mapanganib man ang susunod nilang kalaban, kumpiyansa si Coach Freddie Roach sapagkat hawak niya ang pinakamasipag na boksingero sa buong mundo. Pound best fighter in the world today, and I want to thank him for trusting me and let me guide his career. This is a tough fight for us. Joshua's a big, strong welterweight, and Manny wants to campaign at the welterweight division. Mukhang hindi pa rin naman makapaniwala ang challenger na si Joshua Clottey na nagkaroon siya ng pagkakataon na makaharap ang kanyang hinahangaan at kasulukuyang pound-for-pound king na si Pacquiao. Like a miracle opportunity for me. It's not going to be easy for both of us because I'm good handling a southpaw. Sa isang natatanging pagpapakilala, nagbigay pugay ang Hall of Fame promoter na si Bob Arum, hindi lamang kay Manny Pacquiao, ngunit pati na rin sa mga Pilipinong napalapit na sa kanyang puso. Who's the icon of the Filipinos. Ladies and gentlemen, the welterweight champion of the world from General Santos in the Philippines, Manny Pacquiao. At gaya ng kanyang malimit na sinasambit, ay muling nagbigay pasalamat ang pambansang kamao sa tunay na pinagmumula ng kanyang lakas at nagbibigay inspirasyon sa kada laban niya. Without God, I'm not here. So the boss of all is the God for me, and I'm not gonna promise that I'm gonna win the fight, but I will do my best to give an honor to my country and of course to give an honor to the boxing fans. Matapos ang New York press preview, ay agad bumalik ng Los Angeles si Pacquiao upang bukas ay simula ng 7.5 linggong paghahanda. Chino Trinidad, Nakatutok, 24 Oras. Kinilala ng Arnis Foundation of the Philippines sa mga personalidad na may malaking naitulong sa larong Arnis. Kabilang sa mga binigyang parangal si Senador Lito Lapid. Naging bida ang senador sa pelikulang Kamagong na tungkol sa pag-aarnis. Kamakailan lang ay diniklarang National Martial Art at Sport ng Pilipinas ang arnis. Yan ay napirmahan ni Pangulong Arroyo ang Republic Act 9850.